Sino-sino ang manatili sa iyong panig sa panahon ng kahirapan? Dahil ang mahihirap na panahon ang tunay na salamin kung sino ang nasa iyong panig, kung sino ang tunay na kabilang sa iyong kupunan. Sa oras ng pagsubok, nalalantad hindi lamang ang lakas na panloob ng tao, kundi maging ang lalim ng kanilang paninindigan at katapatan. Sinasabi ng kasulatan sa Kawikaan 17:17 na ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon at ang kapatid ay ipinanganak para sa panahon ng kahirapan. Ang ganitong uri ng ugnayan ay hindi natitinag ng unos. Hindi ito umaasa sa tagumpay o kabiguan. Ito ang pag-ibig na nananatili. Tahimik man o lantad, may bunga man o wala. Ngunit hindi laging ang hayagang sumasalungat sa atin ang dapat nating ituring na hindi kakampi. Mas madalas ang mas mapanganib ay ang mga hindi tahasang kumukontra. Ang mga taong tila nasa tabi mo, ngunit ang puso ay nakabitin, mapapansin mo ang kanilang diwa, naghihintay sila. Naghihintay kung ikaw ba ay magtatagumpay o mabibigo bago sila tuluyang pumili ng panig. Alam mo ba ang tinutukoy ko? Ang mga taong ito ay hindi rin maituturing na tunay na kaibigan. Sila ang tinatawag na wagonist, isang oportunista, parang tabak na may dalawang talim. May dalawang mukha, may dalawang direksyon. Kasama kapag ikaw ay nananalo, ngunit naglalaho kapag ikaw ay dumaraan sa lambak o hukay. Dito pumapasok ang kahalagahan ng itinuturo ng Biblia, ang espiritu ng pagkilala. Hindi lahat ng ngiti ay tanda ng katapatan, at hindi lahat ng katahimikan ay pag-ibig. Ang mga wagonist ay non-committal. Hindi sila mangangako hanggat hindi malinaw sa kanila na ikaw ay panalo na, ligtas na at matagumpay. Minsan aabutin ng maraming taon bago mo lubos na makilala kung sino ang sino, at hindi iyon madali. May kirot, may pagkabigo at may paghilom na kailangan. Ngunit mahalagang malaman ang katotohanan ito, lalo na kung ikaw ay pinagpala at tinawag ng Diyos upang magtayo ng isang bagay, magdala ng isang pananaw, o humakbang patungo sa isang layuning malaki o higit pa sa iyong sarili. Sa huli, hindi dami ng kasama ang sukatan ng tawag ng Diyos sa iyong buhay, kundi ang katapatan ng mga mananatili. Sapagkat sa piling ng ilan na totoo, doon mas malinaw na gumagalaw ang Diyos, at doon mas matibay na naitatayo ang layuning kanyang ipinagkatiwala.